Mga kabunyog, ngayong pong araw nilabas na ng Korte Suprema ang desisyon nito kaugnay sa motions for reconsideration na final ng House of Representatives at ng mga complainants sa impeachment laban kay ah, Sara Duterte. Ngayong araw po linabas. Ang desisyon po ng Korte Suprema ah, pinanatili ng Korte Suprema, inaffirm ng Korte Suprema yung dati nitong desisyon na unconstitutional ang naging impeachment kay Sara Duterte. Yan po, yan yung ano ngayon, yan yung mga balita ngayon. Ang pinakabalita ngayon ay diniklara na ng Korte Suprema, final na ito. Wala nang tatanggaping anumang pleadings tungkol dyan. Sarado na yan, final na yan. Talagang wala nang hindi na pwedeng mag-appeal uli. Yun na yung desisyon ng Korte Suprema. Kung ano yung dating desisyon nito noong July 25, 2025, ang desisyon nito noong July 25, 2025 ay unconstitutional ang impeachment kay Sara. So ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema ngayon, inaffirm kung ano yung dating desisyon nito. Ngayon, binasa ko yung mga reactions. Marami ang reactions. Bukas ko na lang i-discuss yung malalim na discussion nitong issue na to. Pero gusto ko lang mag-react dito kay Tito Soto. Kasi naglabas ng reaksyon ang Senate President. Magaling, maganda ang reaksyon ng Senate President. Kaya lang talagang binabati ko siya ng mga DDS. Pero sa totoo lang, papaliwanag ko mamaya, tama. Totoo naman ang sinasabi at tama ang sinasabi ng presidente ng Senado. Binabastos kasi, binibira kasi si Senate President Soto kasi sabi ng mga DDS, ano ba naman ang alam ng ano na yan? Ano ba naman ang alam ng host na yan ng Itbulaga? Ha? Nagko-komentaryoan niya sa desisyon ng Korte Suprema si Tito Soto. Ha? Samantalang host lang naman siya ng Itbulaga, magaling pa pala siya sa Senado. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman ibig sabihin na mga justices siya ng Korte Suprema ay hindi na yan maaaring magkamali. Hindi naman yan infallible eh. Ha? Hindi naman yan infallible. At saka tandaan natin, hindi ibig sabihin na mga justices yan ay ano na yan, kumbaga parang lagi na yang tama o perpekto. Hindi. Hindi yang ganyan. Kaya lang, dahil desisyon na yan ng Korte Suprema, obligado nang sundin yan. Mali man yan o tama, kailangang sundin yan. Yan yung tinatawag nating rule of law. So, yan yung tinatawag nating rule of law. Pero, hindi naman ibig sabihin na desisyon yan ng Korte Suprema ay tama lagi yan. Hindi ganon. Kaya nga may mga decisions ng Korte Suprema na pagdating ng panahon, binabago kasi nare-realize nilang mali pala. Anyway, ano ba ang sinabi ni Senate President Soto na binabatikos ng mga DDS, binabasto si Tito Soto, pero sa tingin ko, tama yon. Ito yun. Ito yun mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Ito yung kumpletong sinabi niya. Naglabas siya ng statement. Ito yung kumpletong sinabi ni Senate President Soto. Actually, ang gumawa nito, syempre, malamang, staff niya na lawyer. Hindi naman ito talaga ginawa ni Senate President Soto. Pero, inadapt niya na rin yan. Syempre, kahit ginawa yan ng staff niya na lawyer, pero, yan na rin yung kanyang stand na ina-adapt. Okay, basahin natin. Senate President Vicente Soto III on SC upholding decision on articles of impeachment versus BP Sara. January 29, 2026. It is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution has just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach.
It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is a clear judicial legislation. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. Clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. O, maraming sinabi dyan. Maiksi lang yung statement, pero maraming sinabi. Isa-isahin ko. Isa-isahin ko. Ipaliwanag ko yung statement na yan. Bakit nasabi nating tama yan? It is a sad day for constitutional law students and professors. Actually ngayon, nagtuturo ako ng constitutional law. Nagtuturo ako sa Ateneo, ang hinahawakan ko talaga, constitutional law 1, constitutional law 2, election laws, labor laws, human rights law. Yan yung mga tinuturo kong subjects. Ngayon, sa ngayong ilang semesters na ang hinahawakan kong subjects ay constitutional law. Kaya ito rin yung tinuturo ko sa constitutional law. Itong sinabi ni Senate President Soto. The Constitution has just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Ibig sabihin, overreach, lumampas ang Korte Suprema. Bakit lumampas ang Korte Suprema o nag-overreach? Kasi ang kapangyarihang gumawa ng rules, ang kapangyarihang gumawa ng batas, wala yan sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema ay taga-interpret ng batas, taga-interpret ng konstitusyon. Hindi siya pwedeng gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng gumawa ng rules. Kasi kapag ginawa niya na yan, ang tawag dyan, judicial legislation. Mali yun. Ang judicial legislation ay hindi dapat. Kasi ang judicial legislation, ibig sabihin, judicial branch, gumagawa na ng legislation, mali yun. Kaya ang paggawa ng mga rules, ang paggawa ng batas ay trabaho ng Kongreso. Kaya ang sabi dito ni Senate President Soto, Supreme Court overreach. Through Supreme Court overreach. Ibig sabihin, lumampas ang Korte Suprema sa trabaho niya, sa mandate niya. It will take decades of retirements to correct the misinterpretation. Ibig sabihin, kung mali ang Supreme Court sa desisyon nito ngayon, ang dapat gawin, wala tayong magagawa, kundi sundin yan. Mali man yan o tama, dapat sundin yan. Yan ang rule of law. So paano maiko-correct yan? It will take decades. Sa susunod pang mga Korte Suprema yan maiko-correct. Hanggat itong Korte Suprema na ito ang nakaupo, ganyan ang interpretation nila ng konstitusyon tungkol sa impeachment. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. Ibig sabihin, yung decision na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, naglagay sila ng mga rules na dapat daw sundin sa impeachment. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng magbigay ang Korte Suprema ng mga rules na dapat sundin sa impeachment kasi ang paggawa ng rules sa impeachment exclusively binigay ng konstitusyon sa Congress. May ipapabasa ako sa inyo mamaya. Nakalagay yan sa konstitusyon na ang power, authority, jurisdiction na gumawa ng rules sa impeachment hindi Korte Suprema kundi Congress. Ang ginawa ng Korte Suprema sa desisyon nito ngayon, nag-outline siya, nag-enumerate siya ng mga rules na dapat sundin. O di anong nangyari? Parang gumawa na rin ng rules o batas ang Korte Suprema. Judicial legislation yan. Hindi pwede yan. A clear encroachment on the power of the legislative branch as provided by the Constitution. Yan yung ibig sabihin sa statement ni Senate President Soto. O, basahin ko yung mga provisions ng Constitution para i-prove ko yung point ko. Ito, mga kabunyog, mga kababayan. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 11, Accountability of Public Officers. Actually, ang tungkol sa impeachment, nandyan yan sa Article 11, Accountability of Public Officers. Anong nakalagay dyan? Ito. Yan.
Yan mga kabunyog ang provision. Sa Article 11, Section 3, ayan, Section 3, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ayan. Tingnan nyo sa number 8, paragraph 8. Ayan. Lakihan ko ito. Ayan. Yan po. Anong nakalagay sa Section 8 ay paragraph 8 ng Section 2? Oh, basahin ko ha. Paragraph 8. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. O, anong sabi? Ang Kongreso ay dapat mag-promulgate ng rules sa impeachment para effectively maipasunod ang purpose ng section na to. Alin na section? Yung section yung section 3. Para madetalye, kasi siyempre, ang konstitusyon, hindi naman dinidetalye dyan ang mga rules. General lang yan. Section 3 ng Article 11, yan. Ngayon, sinabi sa Section 3, Paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ibig sabihin, sino ang may power na gumawa ng rule sa impeachment? Hindi Korte Suprema. Congress. Congress. Hindi pwedeng gumawa ng rule sa impeachment ang Korte Suprema. Kaya lang, ang ginawa ng Korte Suprema doon sa desisyon ngayon, naglagay ang Korte Suprema ng mga rules. Ituan niya ang mga rules. Dapat sundin ito. Hindi pwede yun. Kasi nakalagay sa konstitusyon, ang dapat gumagawa ng rule sa impeachment ay Kongreso. Kaya, yan yung sinasabi nating Supreme Court nag-overreach. Ang nangyari sa Supreme Court, nag-judicial legislation. Anyway, wala tayong magagawa. Yan ang desisyon ng Korte Suprema. Yan ang desisyon ng Korte Suprema. So, obligado tayong sundin yan. Ang sinasabi lang natin, tama yung sinasabi ni Senate President Soto. The decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court, as written in their decision, admitted to introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. A clear encroachment on the power of the legislative branch as provided by the Constitution. Maiksi lang ang sinabi ni Senate President Soto. Pero tama 'yon. Ngayon, wala tayong magagawa kasi desisyon na yan ng Korte Suprema. Susundin natin yan. Pero ang sinasabi ko lang, pinapaliwanag ko, bakit nasabi yan ni Senate President Soto na yung ginawa ng Korte Suprema ay encroachment. Kasi pinapakita ko naman sa inyo, yung paragraph 8 ng Article 11, Section 3 ay nagsasabi, ang Congress ang dapat gumawa ng rules. Anyway, dahil ba sa desisyon na ito, pwede pang ituloy ang impeachment ni Sara? Pwede. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na walang basihan ang impeachment kay Sara. Hindi naman tinats ng Korte Suprema yung issue ng grounds. Ang tinats lang ng Korte Suprema yung procedure. Hindi daw nasunod yung procedure sa impeachment. Kaya nga, naglagay ang Korte Suprema ng mga rules na dapat sundin. So, sa impeachment ngayon, kung isusulong uli yung impeachment ni Sara, susundin na yung mga rules na sinabi ng Korte Suprema. Sa ayaw at sa gusto man natin, yun na yung rules. Kasi pag hindi mo sinunod yun, pag nagsampa ng kaso sa Korte Suprema, mananaig na naman ang gusto ng Korte Suprema. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang mangyayari ngayon, pwede pa bang magsampa ng kaso kay Sara Duterte? Impeachment? Yes. Kasi hindi naman sinabi ng Korte Suprema na walang basihan. Ang mahirap kung sinabi ng Korte Suprema, walang basihan ang impeachment kay Sara. Hindi ganun. Kaya yung mga DDS na nagsasabi, final na, tapos na. Hindi. Ang sinabi lang ng Korte Suprema, hindi nasunod ang procedure. Pero hindi sinabi ng Korte Suprema na walang grounds. Ang sinasabi kasi nating grounds, yung mga confidential funds, yung mga corruption ni Sara, hindi nag-touch sa issue na yun ng Korte Suprema. Ang tinouch lang ng Korte Suprema na issue ay
nasunod ba ang rule sa tamang pagpasa ng impeachment? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Hindi daw nasunod ang tamang procedure sa pagpasa ng impeachment. Kaya, binasura yung impeachment. Pero after 1 year, pwede na uling mag-file. Ngayon, kung magpa-file ngayon na February, susundin na yung rules na sinabi ng Korte Suprema. Pero, yung mga ground sa impeachment, pareho pa rin yun. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na walang basihan yung impeachment, walang ganong pronouncement. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ang kailangan gawin ngayon, susundin mo na yung outline, yung procedure na sinabi ng Korte Suprema, hindi man tayo kumbinsido doon, susundin mo na yun. Ganyan lang naman yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi man tayo kumbinsido doon, tulad ni Senate President Soto, hindi siya kumbinsido. At tama naman si Senate President Tito Soto doon. Kaya lang, wala tayong magagawa. Korte Suprema yan. Susundin natin yan. Pero, yung sinasabi ng mga DDS na tapos na, hindi pa tapos. Kasi hindi naman sinabi ng Korte Suprema na walang basihan ang impeachment kay Sara. Pero kung sinabi yun ng Korte Suprema, mabigat yun. Ibig sabihin, wala ng impeachment na maisusulong. Kasi wala palang basihan eh. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Raimundo attorney, kahit mali ang AC, walang magagawa tayo. Wala na tayong magagawa kasi ang Supreme Court ang last resort. Nag-motion for reconsideration na tayo. So wala, dininay nila yung motion for reconsideration. Kung susundin natin ang rule of law, wala tayong magagawa. Maghihintay tayo ng susunod na naman na mga taon. Posibleng baguhin ng Supreme Court ang desisyon nila. Pero later na yan, hindi pa sa ngayon. Anyway, basta tanggawin natin, tuloy ang impeachment sa February 6. Susundin na natin yung rules na in-outline ng Korte Suprema. Kasi sabi ko nga, kahit hindi tayo kumbinsido sa desisyon ng Korte Suprema, wala tayong magagawa kundi sumunod. Kasi ano na yan nagdesisyon na doon sa motion for reconsideration. Malungkot man tayo, dismayado man tayo sa desisyon na yan, actually tama yung sinabi ni Senate President Soto, pero obligado tayong sumunod dyan kasi sumusunod tayo sa rule of law. Okay? Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, pag nag-file tayo ng impeachment sa February 6, susunod na tayo dun sa mga in-outline na rules ng Korte Suprema. Hindi man tayo sang-ayon dun sa rules na yun, obligado tayong sumunod dun. Ang importante dito, hindi naman talaga binasura ng Korte Suprema totally yung impeachment. Hindi naman nag-touch ang Korte Suprema sa merit ng case. Ibig sabihin yung merito ng kaso doon sa mga grounds. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema walang basihan ang impeachment. Hindi gano'n. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.